Mag-update ulit tayo ng mga token natin sa RON at Wemix ulit. Punta lang tayo dito sa CoinGecko. Ayan, ang current price pa rin ng Wemix ay 172. Ang all-time high niya ay nung, alam ko ano siya 130. 30 days. Nag-ano pala siya. Alam ko ang all-time high niya ngayon nung nakaraan, 230 something. Ito 230. Tapos feeling ko magko-consolidate siya. Magkaano pa yan. Magde-decide muna siya kung magpa-pump o hindi. Kasi yung Bitcoin halving guys, next year, April pa. So, magdadalos isip pa yung investor niyan kung ipapump na ba nila o pabababain pa para makabili siya ng marami. Kaya, goods na nasa liquidity pool tayo. Ito yung sumunod, ito. Kompleto ako guys. Kaya sayang yung ano nyo, kung di kayo gagawa na account sa Epic Games. Pinag-TP na ako, ito lang yung mga natira. Nilagay ko muna sa liquidity pool. Kung mag-pump yan, okay lang din sa akin. Kung mag-dump, hindi bilik ulit yung tinipi ko. Ganon din dito sa RON. Ayan. Tsaka, yun nga yung sinasabi ko pag naka-stick kasi siya, sa liquidity pool, tsaka yung sinasabi ko nga guys, kapag naka-stake kasi yung asset mo sa liquidity pool na naka-pair sa USDC, ito, hindi siya masyadong gagalaw. Kung mag-pump, panalo ka pa rin kasi angat pa rin siya. Kung mag-dump, hindi ka masyadong talo. Tsaka may rewards. So, kung mag-dump, masasalo ng reward. Kung mag-pump, kahit hindi ganun ka-pump, mabuboost pa rin ng reward. So, para sa akin, pag consolidate talaga yung market, the best pa rin talaga na ilagay mo sa liquidity pool na naka-pair sa US dollar kapag nagko-consolidate yung market. O tingin mo magko-consolidate pa ng matagal? Ako tingin ko talaga magko-consolidate pa. Kasi ano pa next year April pa talaga yung Bitcoin halving estimate date. Guys, ano nga pala? Bago lahat, check nyo muna yung kung may account kayo sa Epic Games. Kasi ano siya, may libre siya lagi. Ito yung libre niya ngayon. Ito, libre lang siya ngayon. Actually, yan siya, meron pang kasunod yan. Ito. Susunod yan, guys. Mystery, meron pa ulit. Ito yung mga libreng na pulokon lang. Ayan, lahat sa libre lang yan. Ito yata yung pinakauna ngayong buwan. Para makusunod ng pamigay ngayong buwan. Kaya puro libre lang yan. Ayun lang, tapos na natin ko. Tuturuan ko lang kayo ng technique ko. Kung meron man, nakagaya ko na naglalaro lang ng MIFO talaga dahil nag-i-invest. Everyday talagang lang ako, AFK, MS, AFK sa lahat. Naglalaro lang talaga ako minsan kapag sinipag, parang ganun. So, mapagkaya ko kayo ng time lang ng gameplay. Yun, baka magamit yung bituro ko. Ito tamang ipon lang tayo ng Kasi guys, may maparating nga palang Magic Stone event. So, ipon na kayo ng Darkseid kung makakaya nyo. Habang mura pa. Tapos ito yung Draco ko. Para just in case na maubuksan para yung ginagawa ko rin kasi last time na nag-pump yung Wemix, di ba nagbenta na tayo? Tapos natara, naka-stake. Yung iba, binili ko na Draco para wala lang tayong magawa. Magagamit mo rin kasi yung Draco guys. Gamit yung Draco sa league. So kung tamad ka talaga, pwede yan. So ano ba ang tingin ko sa Mewform? Maganda ba to? Para kang dito Parang sa mga sinunang panahon, yung may hari, merong mga tribo. Yung mga clan, yun yung mga tribo. Pero once na mag-form na sila ng alliance, pwede silang magluklok ng hari. Yung isang clan bro, yun yung main clan ng server. Siyempre, dun na rin yung hari. Parang sa sinuunang panahon lang talaga. So, kung minsan, kung gusto mong kalabanin yung alliance na hari, parang kalaban ka ng server. Konti lang kayo. So, mag-expect ka na
hindi ka masyadong makikinabang. Pero kung kakampi ka sa alliance, other ka nung hari ng server, may hari din talaga yung server. Sa bawat server guys, may hari din talaga. Parang may clan na mag-occupy ng pagiging king or may character na mag-occupy ng title ng king at meron mga under canon. So, parang sa mga hari din, meron din siya mga under na positions ng hari mismo. So pero ayun, kapag sasali ka naman guys sa alliance, syempre guys sa sinuunang panahon, kapag kakampi ka sa kanila, expect mo rin syempre susunod ka sa rules nila. Syempre, parang they will protect you but you have to follow. Parang mutual, kahit saan naman guys, mutual talaga. Mutual benefits. Hindi pwedeng kakabig ka lang sa makapangyat. Hindi pwedeng kakapit ka lang sa makapangyarihan tapos wala ka nang gagawin. Siyempre, expect mo rin guys na kapag sumali ka sa alliance nila, meron ka rin mga task na gagawin as member ng alliance. Gawin mo rin yan kasi may kinabang ka rin naman. Magaya ko, naglalaro lang ako every once a week lang talaga ako nakapaglaro kung sinisipag lang. So, usual ko yung mga rules para syempre, laking punong din sa mga EFP gaming ng may alliance. Tapos, ituro ko lang sa inyo tekniko pag gusto niyo mag-summon. Kasi minsan pag, pag tiyatamad ako mag-summon ko yung ginagawa. Ito guys, ito yung tekniko pag ito yung tekniko pag nagsasummon ako. Ayan guys, yung alt ko, ginagawa ko, naka-auto attack lang to. Tapos ako, naka-auto gathering lang itong isa ko. Bali ito yung alt ko. Ano ba siya? Pinipiki nga ito, tapos hinahamon ng mga players. Ano lang siya, nagbebenta lang siya ng mga pag nakaka-legend ako, tradable. Binibenta ko lang naman. Pero yung mga tao, gigil na pag napapatay. Pero naman ako, maski naman itong isa ko, itong arba ko, rin siya, level, rin to, level lock din siya. Yan, ganyan lang guys, kapag wala kayong time, at yung dami ko na nga pwede niya iwan ng karakter niyan, ganyan lang. Yan, 1960, tagal-tagal pa yan. Ganyan lang siya, pwede siya iwan talaga. Yan, iwan muna natin. Automatic na yan guys. Tapos ang tips ko sa inyo guys, paggagaya ko rin kayong tamad mag manual play sa BF4. Kung sa akin lang to mas maganda kung wag yun na pilitin na mag-tier 4 na magandang bawa. Ito guys, kapag marami na kayong darkened epic, itry nyo plus above 5. Tapos lagyan i-enchant nyo na yung may S-grade man lang. Parang ayusin yun, ito parang may S-grade na yan. Tinatry ko lang na S-grade hanggat maaari. Ay wala pala to. Ito yan guys, S-grade. Basta ganda, pili lang kayo ng magandang enchant. Tapos mag-craft na lang kayo na mag-craft hanggang sa makakuha kayo ng legend materials. Kasi guys, pag PK lagi, ang hirap niyan. Kayang glittering. Yun yung experience ko. Ang sobrang tagan. Ayan, yung character ko, lang yan, diretso lang yan. Siguro every month ginagawa ko, ginagawa ko lang siya ng mata. Kasi wala talaga tayong guys. Medyo may pa tayong mga ginagawa rin. So, lagang discard lang para kada bagay pag-iwanan sa game. Yan, tsaka mas focus tayo sa trading guys. Kaya tingnan nyo naman, ayan mag-manual play ka, papahirapan mo pa ako, ang aim mo lang naman sa game, ang aim mo, siyempre, kung mag-focus ako sa trading, may pera na ako, tapos bibili na lang ako ng mga di ba? Yun lang naman yung logic ko. Basta kung sasali sa alliance,
sunod talaga kayo sa mga rules nila, guys. Huwag na kayong, saka yung mga yung nagiging, yung papathinking, yung sa iba na parang naasa sa ibang player kasi minute for step. Hayaan nyo na, guys, kasi maganda rin mo talaga yung laro. At ako, masaya ako na may tao nag-enjoy sa laro. Diba? Saka syempre naging bata rin tayo, guys. Nung bata tayo, talaga, game is life tayo. So, kung matanda na tayo ngayon, or iba na yung pananaw natin, meron pa rin syempre na pinagdaanan natin. Parang, na tayo, makarelate na tayo sa kanila, hayaan nyo na lang. Enjoy nyo lang din yung mga na-enjoy yung game as AFK, AFK. Hayaan nyo rin sila mag-enjoy ng manual play. Ayan, pagkatapos nyo kunin yung box, diba, ubos yun yung box. Since ubos na yung box, magkasama ulit yung karakter ko. Kasi to, dahil naka-auto-attack lang tong isa ko, yan, naka-auto-attack lang din yan. Ayan, minsan, kapag hindi mo na siya atake, masaya yung laro. Kasi nakakatawa siya kapag nai-stress ako sa trabaho, parang kailangan may makatingting ka. Lalo na kapag panapan ka ng mga RPG, ito, okay yan. Minsan, nakakatawa i-customize yung character mo.